Lagnatin tayo mga more or less, 3 times a year, ganun din ang sipon. So, ano nga bang ipapakain natin, ano? So, meron tayong mga tips ng mga magandang kainin ng mga may sakit. Unang-una dyan, gusto mo yung malalambot ang ipakain sa kanila kasi medyo hirap silang lumunok, mahina ang kanilang katawan. So, parang medyo tinatamad silang kumain. So, ano yung mga madaling kainin? Example niyan ay lugaw o naman para sa mga bata. Lagyan lang ito ng kaunting asin, pwede niyong lagyan ng toppings. So kung ano man yung mga tirang ulam niyo nung gabi, pwede niyong i-toppings dyan sa inyong lugaw o maganda to kasi madaling tunawin dahil nga malambot. Tsaka mainit-init sa tiyan. Ayaw mo ng sobrang lamig pag may sakit ka kasi giniginaw ka na. Gusto mo yung medyo pampainit. Dahil ito ay carbohydrates, pampalakas to ng katawan. Ang isa pang maganda kapag may lagnat, may sipon, gusto natin maraming fluids. Isa sa mga nakakatulong yung mga chicken soup. Last time, tinuruan ko kayo tamang paggawa ng chicken soup. Bakit maganda ang chicken soup? Lalo na sa trangkaso, sa sipon. Kasi may taglay itong cysteine. Ito yung kamukha din ng gamot na acetylcysteine, yung pangpalabas ng plema. So, dun din po galing yon sa manok. So, isa itong natural na amino acid. So, masustansya, nagpapalabnaw ng plema para mas mailabas nyo yung plema at hindi magbara dun sa inyong ilong, sa inyong sinus, sa inyong baga. Pangatlo, isa pang maganda, saging. Malambot ang saging. Tsaka usually, pag may sakit ka, lalo na kapag nagtatae ka, hinang-hina ka, mabilis kang magsuka, o yung tinatawag nating nauseated, parang mabilis masuka, o talagang nagsusuka na. So, maganda ang saging kasi pinoprotektahan nito yung lining ng ating sikmura kasi meron siyang flavonoid na leucocyanidin. So, maganda pa dito, meron din itong potassium. Kaya, hindi ka manghihina, medyo lalakas ka. Tsaka malambot siya, madaling kainin, madaling lunukin. Pag nga hindi mo malunok yung iyong tableta o kapsula, pwede mong ilagay dun sa loob ng saging at lunukin. Isa pang maganda, kanin at isda. Medyo lambutan nyo lang ang pagkakasaing, ano. Tsaka yung mga isda, carbohydrates, tsaka protina, pwedeng sabawan kung gusto nyo para mas malambot, mas madaling lunukin. Kasi gusto mo yung mga masabaw pag ganitong may sakit ka. Siyempre, uminom ng maraming tubig, kung kaya. Kung ikaw ay medyo nagsusuka o nauseated, palagok-lagok lang para hindi ma-dehydrate. Lalo na kapag ikaw ay nagtatae, kailangan mo ng fluids. Mas maganda sa may sakit, konti-konti lang yung kakainin, pero medyo may almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, yung small frequent feedings. Kasi pag binigla nyo, lalo kayong masusuka. So, yan yung mga tips natin. Ano naman ang iiwasan? Lalo na kapag ikaw ay may dengue. Ito yung madalas bili ng mga nurse, ano, iwas maasim. Kasi nga, yung maaasim, baka makadagdag pa ito sa hyperacidity ng tiyan. Siyempre, stress na nga yung inyong katawan. So, iwas muna sa mga sobrang asim na pagkain. Iwas din sa maaanghang, kasi pwedeng makahapdi din ito ng sikmura, tsaka marami kang iniinom na gamot at that time So, minsan nag-hyperacidity talaga. Tapos, kung kayo naman merong mga sakit na dengue, pinapaiwasan lang yung mga dark-colored foods katulad ng tsokolate, pusit, kasi meron silang binabantayan o inoobserbahan sa inyong dumi para lang hindi magkamali. Yun lang naman ang reason doon. Para hindi malito na ba't biglang umitim ang inyong dumi. O kaya kung nag-iron kayo, sasabihin nyo kasi talagang iitim ang dumi. Ayaw mo rin ng mga mamantika at saka yung sobrang fatty o matatabang pagkain kasi mas bumabagal yung pagtunaw natin. So lalo na kung meron kayong mga gallbladder stones o bagong opera, medyo ayaw mo muna yung ganyang pagkain. At iwas din muna sa ma-caffeine na mga inumin kasi magdadagdag pa yan sa hyperacidity. So, yun yung mga general tips natin pag kayo ay nagkasakit. So, andito si Doc Willie para mag-umpisa naman tayo sa next topic natin.
Yung mga bawal kainin, Doc Lisa, Tapos mo na. rin? Oo. Okay, sige. Tingnan natin mga questions nila, Doc Lisa. Kita mo? Yan. Okay, thank you, Reggie. Ang ganda nito na prepare natin. Marami. May ubo, may sipon. Actually, may konti nga akong sipon ngayon eh. So, pakita natin itong mga boards natin, Doc Lisa. Kung meron silang comment ha, salamat sa pag-comment. Salamat sa pag-share ha. Ito, Marina Ablanque, thank you. Eusebia Smith, okay, good morning din sa lahat ng nanonood. Salamat po sa pag-share ng video natin para marami makakanood. Kasi talagang pinaghahandaan natin maigi itong mga tips. Ito yung tips ni Doc Lisa sa lahat ng may sakit, yun ang kakainin. Ito naman, bakit tayo nagkakaroon ng mga sakit tukol mga trangkaso, very common yan, sipon, ubo, kadalasan 3 times a year. Kadalasan po ito, mga trangkaso, sipon, viral infection yan. So, aalamin natin, ano ba tong virus, bakit ba tayo nagkakasakit, ano ba nangyayari sa atin. Okay, unahin natin dito. Pakita natin ang itsura ng virus. Yan ang virus. Yan ang kalaban natin. Oh. Nakakatakot ba itsura? Ayan, yan ang structure ng virus natin. Ito yung pinaka-virus. Maraming klaseng virus, libo-libo. Meron siya nakabalot na lipid layer para siyang taba. Tapos meron siya mga parang utak sa loob. Ito yung nucleic acid niya. May DNA, RNA yan. Ito kalaban natin. Ito kalaban natin itong mga virus. Tapos may nakabalot siyang shell. Tapos meron siyang mga antigen dito. Yan. So yan ang itsura ng kahit anong klaseng virus. Pwedeng HIV. Kung HIV, delikado yan. Kung sipon-sipon lang, gagaling ka. Kita mo, nakakatakot para siyang alien. No? O, ganyan talaga itsura. Ha, nasaan yan? Nasa buong mundo. Nandito lang. Nasa kamay mo. Nasa baro mo. Pag ubo mo, pag sipon mo, maahawa ka. Tsaka yung mga epidemic, pandemic, pag kumalat yan, buong mundo, mahirapan tayo. So, yung mga virus, nasa gamit, nasa cellphone, nasa hinahawakan mo, paano tayo iiwas? Una-una, paano itong mga kalaban natin pumapasok sa katawan? O, mga bata, makinig kayo ha. Nanay, pakishare to. Viral entry. Dito tayo, Doc Lisa. Yan. Viral entry sites. Paano pumapasok itong virus sa katawan? Ang pinaka-common, paghinga. Yan. Mouth or pharynx. Sa bibig. Pag umubo, yung kasama mo, umubo. O tapos huminga ka. Yan. Pag umubo, marami lumilipad. Oh. Lumilipad na hinga mo. Papasok yan sa baga mo. Magkakasakit ka na, pwede ka magpulmonya, pwede ka maka-infection, yan. Iba naman, virus, pwede sa mata. Pag sa mata, sore eyes yan. Ha? Pwede rin naman sa balat. Pag sa balat, magkakasugat-sugat ka sa balat. At pag may nakain ka na may sira, o may sirang nakain, pwede ka magkaroon ng intestinal flu, magtatae, ha? Hindi lang bacteria yan. So, ingat sa mga kinakain. Saan ang gagaling yung dumi? Siyempre, sa kamay ng tao. Bakit? Hindi naguhugas ng kamay. Yung mga bata, hindi naguhugas ng kamay. Invisible yan. At ang pinakadelikado sa lahat, papakita natin dito sa pagtatalik, sex. Urogenital tract. Maraming virus na kukuha sa sex tulad ng mga HIV. Diba? Pag HIV, AIDS sa pagtatalik yan. Ako, maraming mga sakit makukuha dyan. Papakita natin mamaya. Okay, so itong mga virus, iwas siyempre, hugas kamay, di ba? So nakita nyo paano siya pumapasok, di ba? Paano siya pumapasok sa katawan. Titingnan natin ano ginagawa nitong mga virus. Itong mga virus kasi, Doc Lisa, sa mga nakikinig sa atin, hindi niya kaya mabuhay ng mag-isa. Salbahe siya. Ang tawag sa kanya parasite. Kung nakapanood kayo ng mga palabas, ng mga alien movie, parasite siya. Hindi siya nabubuhay mag-isa. Kailangan niya pumasok sa ating cellula. Ito ang cellula natin. Pakita natin. Long shot muna, Doc Lisa. Yan, long shot muna natin. Atras ko muna. Yan ang cellula natin. Okay? Yan yung cell natin. Ito yung ito sa atin to ha. Ito yung cellula natin sa katawan. Ito yung nucleus, loob ng cell. Ito yung cytoplasm, hanggang ito yung cell wall, cell natin, cell membrane natin yan. Okay? Tapos ito yung kalaban natin, itong bilog-bilog. O, tingnan mo ano mangyayari. Dito sa bilog-bilog,
papaliitin natin. Ito na siya, okay? Didikit siya dito sa cellula natin. Yan, oh, dumikit siya, salbahe siya. Pakita mo, Doc Lisa, dumikit. Okay, number 1. Dumikit siya. So, itong virus, kalaban natin, in-invade yung cell natin. Kita mo, lumundo siya. Oh. Ang ginawa niya, yung protein niya sa nakabalot, nag-attach siya dito sa cell natin. Dumikit. So, salbahe siya. Tapos, pagdikit niya, ang gagawin nitong virus, lalo na kung mahina resistensya natin, puyat, pagod, naninigarilyo, daming bisyo, kung ano-ano ginagawa, papasok tong virus sa loob ng cellula. Pumasok, oh. Kita mo, magic ko. Focus ko, Doc Lisa. May araw pumasok siya. Yan. Pagpasok niya, pwede siya pumasok ng buo or pwedeng mababawasan siya konti yung pinakabalot niya. So, parang mas konti ang pumapasok. Mas konti. So, part of or all of the virus penetrates the whole host cell. Nako, pinasok na tayo ng virus. Tayo kang bata ka. Tingnan natin ang mangyari. O, kita mo. Ang next step, pagkapasok niya, pakita natin. Sinabi ko sa inyo, merong utak yung virus sa gitna, di ba? Meron siyang DNA, RNA. Yung utak niya, nilalabas niya. Ayun, no? Nilabas niya yung utak niya, oh. Ayan, nilabas niya itong yellow. Paglabas ng utak niya, papasok siya sa pinaka-nucleus natin. Nako, siya na magiging utak ng cell natin. So, para tayo na-invade talaga. Para ka na, napasok ng mga kalaban. Ayan, so, yung cellula natin, ginamit tong virus para gawing bahay nila. Ito na siya. Ito na siya. Ito na siya mga yellow. See? So, depende yan. Pinasok siya dito. Tapos, yung viral genes. So, ang gagawin ng cell mo, hindi na para sa katawan mo. Gagawin ng cell mo, maraming virus. Kita mo, salbahe talaga itong mga virus. Ginamit ang katawan natin para gumawa ng sarili nilang sundalo. Ito yung, gumawa na siya ng maraming bilog-bilog. Gumawa siya ng maraming bilog-bilog. Pinuno niya. So, imbis na gagawa ng mga produkto para sa katawan natin, para lumakas tayo, gagawa siya ng maraming kalaban natin. At pag gumawa siya maraming kalaban, kita mo itong salbahing virus na to, lalabas siya. Alam mo anong gagawin niya, Doc Lisa? May mga virus, pag nagamit na niya yung cell mo, papasabugin niya yung cell mo. Papasabugin, papatayin to. Pag namatay itong cell, labas lahat ng virus. So, isa lang siya pumasok, paglabas niya, libo-libo na siya. Ayan, the host cell may burst, magre-release ng virus, mag-i-infect naman to na ibang mga cellula. Yung iba naman, hindi pinapasabog yung cell mo, naiiwan siya, gawa lang siya ng gawa. Magagawa siya ng mga buds, B-U-D-S, tapos parami siya ng parami. So, kalat ng kalat yung sakit sa buong katawan mo dahil dito sa virus. Okay? Tapos, katulad nito, dumami ulit, di ba? So, carrier ka na ngayon. Yung mga bata sa school, yung mga may sipon, dapat nga mag-absent yung mga trabahante, employees, absent kayo. Kung may sakit, may sipon kayo, makakahawa kayo na iba Makakahawa kayo, nakahawa ulit na ibang tao. So, paghawa, tingnan natin anong mangyari. Palagay natin, wala ka sakit, nahawahan ka lang, nakasamahan mo, kadalasan yung kasama mo sa bahay, anak mo, kapatid, asawa, kayo maghahawahan, iikot yung virus, lahat magkakasakit. 1 week siya, tapos 1 week ikaw, 1 week yung bata, 1 week si lolo, si lola. Nako, delikado pag si lolo, si lola. So, pag pumasok sa iyo, pupunta sa iyong blood vessels. Ang mga, ito na yung delikado na. So, loob na ng ugat mo. Nasa ugat mo na itong mga virus. Pakita natin na red blood cell yan, yung red yan. Itong white blood cell, sundalo natin. Tingnan mo. Ayan na si virus. Doc Lisa, focus mo. Maliit si virus. Yung maliliit na yan. Yan. Yan ang viral infection sa dugo. At minsan, nakasakay siya dito sa white blood cell. Nasa white blood cell or monocyte. Nandiyan yung mga virus. Tawag dyan, viremia. Viremia. Ibig sabihin, kumakalat siya sa dugo. Diyan nag-i-spread. Ha? So, paano siya nag-i-spread? Sa dugo, iikot siya mag-spread. Dito sa mga B cell at T lymphocytes. Ito yung mga sundalo ng katawan natin. Nagiging kalaban na siya. So, yan ang problema natin. So, paano tayo nahahawa sa mga virus na to? Pakita natin, Doc Lisa. Sa contact.
paghawak, direct contact. Ito sa sex, ha? Minsan sa mga computer, yung mga hinahawakan, mga lamesa, 'di ba? Mga lamesa natin. Ikaw, Doc Lisa, ano ba panlinis mo dapat sa lamesa? Kasi pag may umubo dito, pwedeng mabuhay ng mga 24 hours dito. Palaya natin, itong laptop ko, nandito sa laptop, nandito, pinatong ko dito. Pwede siya makahawa. Lalo na itong mga keyboard, pag madumi ang kamay, makakahawa. Sa cellphone, pupunasan nyo maigi. Diba? Hindi mo na pwede alcoholin to, di ba, Doc Lisa? Masisira Maganda pag punas, tuwalya lang. So, pwede rin mga airborne sa hangin. Minsan, mga tigdas, viral infection. Tapos, pwede sa pagkain. At pwede rin, sa lamok. Alam niyo ano, number one killer? Number one killer na hayop sa buong mundo? Hindi siya ang lion. Ang number one killer ay lamok. Ang lamok ang pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Bakit lamok? Dengue, galing sa lamok. Chikungunya, malaria, lamok, yung mga yellow fever. Maraming mga sakit galing sa lamok. So, virus din yan. Virus. Kaya papakita ko mamaya. So, meron ako mga tips. Ano gagawin kung may sakit? Parang tayo, pag may sipon, dito sa family namin, meron din. Kadalasan mga 3 times a year, Doc Lisa, pwede mo 2-shot kami. Tapos, first, dapat siguraduhin mo na simple lang yung sakit mo. So, kailangan meron kang tatawagang doktor na alam mo na trangkaso lang siya. Okay? Baka mamaya ibang sakit Pangalawa, iinumin mo yung gamot mo. Kung mataas ang lagnat, syempre, paracetamol. Kung bacterial infection, doon kailangan mo tumawag sa doktor, kailangan mo ng antibiotics ng 7 days. Depende doon sa sakit. So, kailangan inumin mo yung gamot mo. Tapos, number 3, ang tip ko, ito po sa mga nanay, mga tatay, lalo na mga may anak dyan, huwag niyong papataasin masyado yung lagnat. Huwag niyo hayaan yung anak niyo o kayo umabot ng 40 yung lagnat niyo. Pag umabot ng 38, 39, inuman mo na ng paracetamol. 500 milligrams paracetamol every 4 hours sa matanda. Sa bata, syrup. Basahin niyo lang yung dosis. So, every 4 hours. Ang konting lagnat, may tulong. Let's say, lagnat mo 38 degrees. May tulong siya, medyo napapatay niya yung mga virus. Kung ganun lang ang temperature mo. Pero pag nag-40, baka mag-convulsion yung bata, convulsion, mag-seizure, diba? Baka masira na yung utak, maluluto na Maluluto na pag umabot ng 40. So pag 40, iba na, magde-delirium na. Paracetamol every 4 hours, dapat para ibaba yung lagnat. Number 5, kailangan pahinga talaga. Total pahinga. Higa, tulog, huwag muna lalabas, huwag muna magtrabaho, huwag magpapabilad sa araw, huwag mag-exercise muna. Ay, may sakit ka na huwag muna mag-exercise, lakad-lakad muna. Tapos, ito, bukod sa pagpapahinga, ito hindi ginagawa ng marami sa inyo, Kinig kayo maigi. Ito, number 6 tip ko, kumain ng mas maraming pagkain. Kung dati, half cup rice ka lang, okay ka na. Gawin mo na lang 1 cup rice. Kung 1 slice ka lang ng ulam, gawin mo doble yung ulam. Bakit? Namamayat yung may sakit. Kalaban tayo Dami nating kalaban. Kita mo yan, sinisira niya yung cell natin sa buong katawan So, para may panlaban ka, damihan mo yung kain mo. Alam ko, walang lasa. Hindi mo malasahan yung pagkain Paano may sakit ka pero pilit pa rin. Pilit, kadalasan namamayat ka ng mga 2 pounds. Sasabihin mo, okay. Pero hindi, baka matalo tayo nito mo salbahe. Okay? Pag umiinom kayo ng antibiotic, maganda uminom ng yogurt. Diba? May tulong ang yogurt. Ang yogurt kasi, meron siyang good bacteria. Pinapalitan mo yung mga bad bacteria. Tapos, Doc Lisa, pag may sakit, maganda rin uminom ng maraming vitamin C, di ba? Anong katulad ng vitamin C nga, Doc Lisa? Ang mga vitamin C natin ay yung mga citrus fruits,
kalamansi, dalandan, sa gulay naman, mga broccoli, yan ang mga source natin ng vitamin C. Tapos chicken soup, maganda rin. Tinuruan ko kayong gumawa ng chicken soup kasi maganda siya, may sustain siya. May sustain. Okay. Tapos, kailangan yung malamig ang lugar natin. Pag giniginaw kayo, pwede nyong hinaan yung aircon o yung ventilador nyo. Minsan depende kung ano yung gusto. Pero pag nagpapawis na kayo, gusto nyo naman malamig-lamig konti. So, timplahin nyo na lang yung kwarto nyo. Ito pakita natin sa lahat na may sakit. Lisa, pakihawak. So, yun. Dapat yung lamig, tama-tama lang, ha? Huwag mainit. Huwag din sobrang lamig. Tapos yung iba ang problema, pag giniginaw sila, nagkukumot sila, di ba? Pag nagkukumot, kasi nga, pag gininaw ka, ibig sabihin, tataas yung temperature mo. Tumataas yung temperature mo, yun ang reaction ng katawan mo, giniginaw. Kaya yung ibang ginagawa, nagkukumot ng makakapal, actually, mali po yun. Kasi pag nagkumot kayo ng makapal, lalo kayong maiinitan, lalong tataas yung temperature. Kung temperature mo 39 lang dapat, nagkumot ka, nagkulob ka, lalong tataas, aabot ka ng 40, 41. So, kahit giniginaw, kung gusto mo, manipis lang na kumot, huwag masyadong makapal. Kasi yung iba nga, ang ginagawa kung may lagnat, nilulubog siya sa yelo na bathtub. Yan ang first aid. First aid sa heat stroke, daling ka sa ospital, walang kumot-kumot, ilulubog ka sa yelo. Or pupunasan ka ng may yelo para bumaba yung temperature mo. Okay, so wag din masyado ingat lang. Pag giniginaw, mag-paracetamol, sabihin tataas. Makinig din sa music, pamparelax. Sa ligo, siguro maligo lang kung malakas-lakas na. Kung hindi, punas-punas na lang. Tsaka warm water muna. Warm bath, hindi pwedeng malamig na ligo. 'Di ba? Sa akin, pwede naman wag mo na maligo. Misa kasi naliligo, nakakapagod. Tsaka kung malamig, mahirapan din katawan. Tapos positive lang, isipin mo tong mga selula mo, tinatalo tong mga kalaban. Ha? Isipin mo, tinatalo niya. Tapos, syempre, positive attitude para matalo mo yung sakit. Mabilis ka gumaling, mga 3 days, 4 days, or 1 week gumaling. At magdasal tayo na walang komplikasyon sa inyong mga sakit. Okay? So, yan ang iingatan natin para sa mga general tips sa lahat na may sakit. Pakishare po aming video. Salamat sa lahat na nag-share. Ang dami may trangkaso, ang dami may sipon. Kompleto lahat to. Lahat daw sila dito may trangkaso, may sipon. Yan. Pangmasang paliwanag. Siyempre, hindi pangmasang paliwanag lang. Sobrang murang paliwanag. Sobrang murang tips ang gagawin natin. Okay? So, ito naman viral infection. Next, tuturo ko sa inyo to. Napakaganda. Wow. Siyempre, ito ang virus na killer. Ha? Malapit na, kahit taglamig, tag-init. Ako, all year round kalaban natin ng dengue. Napakaganda nitong flip chart board, Doc Lisa. Baka matulungan mo rin to. Galing to sa Department of Health, tsaka gawa ng ADB. I think na-support nila to. Ha? So, tingnan natin. Ito, killer to sa atin. I'm sure may kilala kayo na dengue. Diba? Na ospital. Meron na rin namamatay sa dengue. Tsaka yung lamok, hindi lang dengue kalaban mo. Chikungunya. Nako, pag chikungunya, hindi ka na makakalakad. Sa arthritis. Pag Zika, baka maging abnormal yung bata. Marami na tayong Zika virus dito. So, yung lamok, itong tips, hindi lang pang dengue, pang malaria, pang lahat ng sakit galing sa lamok. Pakita natin, ganda nitong board. Yan. Okay, pakita natin, Doc Lisa. Yan, what is dengue or ibang mga viral infection? Yan. Gawa siya dahil siya sa dengue virus. Ito yung itsura niya. Ganito yung itsura ng Aedes aegypti, mosquito. Kung makikita niyo yung lamok, iba ang itsura ng dengue lamok. Ayan, tingnan mo yung paa niya. Meron siyang batik-batik na kulay puti. Meron siyang puti-puti. Nakakita na ba kayong ganyan lamok? Sige nga, comment nga kayo. Pag nakakita kayo ng ganyang lamok na may puti-puti, nako, Aedes aegypti yan. Baka may dalang dengue yan. Kailangan patayin. Itong mga lamok na to,
babae yan, female mosquito, kumakagat ang dengue sa araw. Mula mga 7 ng umaga hanggang mga alas 5 ng hapon, kadalasan daytime. Pero hindi ibig sabihin daytime lang kayo mag-iingat. Diba? Pwede naman 24 hours mga ngagat yan. Tapos gusto niya yung mga madidilim na bagay, madidilim na lugar. Ha? Tingnan nyo ito yung tsura na lamok ha. Nakakita naman kayong ganyan. Bahay nyo, lagyan nyo ng screen. Pag matutulog sa gabi, magkulambo. Kailangan may kulambo ang bata. Pag nakagat yan na dengue, delikado. Tagilid tayo. Ha? Mahal ang gamutan sa dengue. Oh, ito ang sintomas, hindi lang ng dengue, pati nitong mga ibang sakit tulad ng chikungunya, kahit Zika, pwede rin. Yan. Pag ang bata o matanda nilagnat ng 2 to 7 days. Tsaka high fever yan, Doc Lisa. Hindi siya bastang lagnat-lagnat lang. Talagang mataas yung lagnat mo dyan. Talagang mataas ang lagnat. Tapos, ang bad news dito, di lagnat mo 5 days, di ba? After 5 days, mawawala yung lagnat. Pag nawala yung lagnat, di masaya na kayo, okay na. Actually, mali. Sa dengue, kung kailan mawawala yung lagnat, doon siya mas deadly. Doon siya nakamamatay. Pag nawala na yung lagnat mo, doon lalabas yung pagdurugo, yung mga complication. Ha? So, hindi pa safe. Pag nawala yung lagnat, doon lalabas yung sintomas yan. Nagsusuka. Okay? Namumula, may rashes yan. Kadalasan yung rash sa kamay o sa binti dito, Doc Lisa. Ano, sa may binti. May itsura yung rash Para siyang, parang nakatapal na isang, na red. Basta nakakita kayo ng red na nakatapal. Baka dengue rash yan. O basta viral infection, nagkaka-rashes. Tapos, ito pinakadelikadong komplikasyon. Dinudugo. Ha? Babagsak yung platelet, nakita mo, dinugo ang ilong, pwedeng duguin ang tiyan, yan, may hemorrhagic. Ito yung serious dengue, pag ganito. Yan, serious dengue yan, ha? So, ito yung sintomas, hindi safe. Tsaka meron pa ako isang tip sa inyo, malalaman nyo kung dengue, actually, wala to sa libro pero titingnan mo yung mukha ng pasyente. Ang mukha ng pasyenteng may dengue, parang hindi siya ordinaryong trangkaso. Pag trangkaso, parang gano'n lang, tamlay lang, o may sipon lang yung bata. Dengue, para siyang binagyo Parang latang-lata Parang naubos yung energy niya Alam mong serious siya. Serious yung bata. Talagang, pinakita ko yung virus talagang tagilid. Kasi dengue, matindi siya, hindi siya ordinaryong trangkaso. Kaya pa nakita nyo, medyo serious na si Junior, mukhang tagilid, or iba talaga yung mukha, papacheck nyo talaga sa doktor. Papatest natin for dengue. Although walang gamot sa dengue, ang gamutan sa dengue hindi talaga tawag natin supportive lang Wala talagang tableta na gagaling yung dengue. Papalakasin lang natin yung katawan. Pero malaking bagay kung alam nyo, ha? Siyempre, baka duguin, kaya inom ng maraming tubig. Nakita mo? 8 to 10 glasses of water a day. Doc Lisa, tulong mo konti. Kapag kayo ay linagnat, 2 araw o higit pa, magkonsulta tayo sa doktor para magawan din tayo ng konting blood test kasi sa blood test lang din makikita ito. Pag kayo ay nagkaroon ng lagnat, magpunas ng konti, yan, sponge bath lang o punas-punas sa kilikili, sa leeg, sa mga singit-singit, pag tumataas ang temperatura, at magbigay ng paracetamol every 4 hours kung kinakailangan lang. Yan, pakita natin. Next board. Okay, next. Ito, mga maling kaalaman sa dengue. Mga maling kaalaman. Okay? Sabi na iba, isang beses, okay lang, Doc Lisa. Sabi na iba, isang beses ka lang magkaka-dengue. Pero actually, no. May 4 na dengue virus 4 na dengue virus. So, pwede kang maka-dengue 4 times, 4 na beses. Kadalasan yung pangalawa, pangatlo, mas malala pa. Ito. Sa pag-ubo ba siya, sa paghawak, iba to. Yung mga pag-ubo, trangkaso yan. Ang dengue, sa lamok nakukuha. Ha? Sa lamok. Sa lamok siya nakukuha. Aedes aegypti. Ito ang maling ginagawa ng kababayan natin. Ang ginagawa ng kababayan natin, nagsisiga,
pang-alis daw ng lamok. Mali po. Ang mangyari, hindi namamatay yung lamok sa usok, lilipat lang siya. Baka pumasok sa bahay, pumasok lang sa kapitbahay, iikot-ikot, magkakahika yung mga tao, magkakasakit sa baga dahil siga na siga. Diba? So, hindi maganda yung nagsisiga lang. Okay, next, pakita ko, Doc Lisa. Ito, paano tayo iiwas sa dengue? Yan, ito. Tatanggal ng mga Doc Lisa. Pag tayo ay nasa bahay, tanggalin lahat ng mga nag-iipong tubig dun sa lagyanan ng plato. Alam nyo, sa bubong, marami yan. Tignan nyo mabuti. Baka meron kayong mga naiwang gulong-gulong dyan o kung maraming mga dahon-dahon sa inyong mga bubong. Ayan o, mandalas dyan. Silipin nyo mabuti. Pag nga tumitingin ako sa bubong namin, meron palang mga nakaipong tubig doon. Tapos, kailangan magaganda din, malilinis ang inyong mga containers. Kasi, pag meron dyang konting lumot, may konting tubig, pwede na silang mag-multiply. Kahit nga sa isang tansan lang, pwede na silang dumami. Yan. So, Linis talaga. linis, lahat ng, kahit itaob nyo yung mga, baka merong maliliit na lata, tansan, kahit nga yung sa nyog, balat ng nyog, buko ng nyog, lahat yun, pwedeng mag-ipon doon ang inyong lamok sa bahay. Ako naman, Doc Lisa. Marami nagtatanong sa akin, meron ako nakita mga comments sa dengue. Yung paggamit nung, ano bang pinaka-treatment natin for dengue, di ba? Treatment, syempre, kahit nasa ospital, papalakasin lang talaga yung katawan, papalakasin lang siya, inom ng mas maraming tubig, check natin yung blood count, yung CBC, hemoglobin hematocrit, yung platelet, kung bumababa. Kasi kung bumababa, doon magsasalin ng dugo eh. Di ba? Tinitingnan natin gaano kababa. Tapos, minsan nagbibigay tayo ng gamot para hindi ma-ulcer, para hindi masugatan yung tiyan. Tsaka ang tip nga kanina ni Doc Lisa, wag mo nakakain ng maiitim na pagkain. Like yung mga dinuguan, wag mo nakakain. Kasi pag maitim ang kinain mo, ang dumi mo rin maitim, kala ng doktor may pagdurugo sa tiyan mo, wala pala. So, nalilito. At pagdating naman sa tawa-tawa, maraming kasi nagtatanong ng tawa-tawa, wala pa talagang pag-aaral yung Department of Health sa ngayon sa tawa-tawa. Pero sa akin, wala namang masama eh. Kasi yung gumagawa ng tawa-tawa, mura lang siya, tsaka tubig rin naman siya, fluids din naman eh. Pero ayon no sa mga nakita kong nagpre-prepare nito, ginagawa nila, pwede nyo inumin ang tawa-tawa, papaalam nyo lang sa doktor. Sabi mo sa doktor mo, Doc, bukod dito sa mga gamot, sa swero, binibigyan ko rin yung anak ko ng tawa-tawa, paano ba to? So, kukuha kayo ng tawa-tawa, marami dyan, sa tabi-tabi lang, tignan nyo lang yung mga picture. Kuha kayo ng 5 tawa-tawa plants, tatanggalin mo yung mga roots, yung mga pinaka-roots niya, tatanggalin mo, tapos huhugasan mo lang. Tapos ibo-boil mo yung tawa-tawa sa isang kawali ng tubig para lumabas yung sangkap niya. Ganun lang. Tapos pag malinis na, inugasan mo na boil na natin, pwedeng painumin yung bata o yung matanda ng mga 3 baso sa araw. Mga 1 glass, 3 times, 4 times a day. Parang tubig na rin. Kung may benepisyo, sabi na iba may benepisyo, sa tingin ko hindi siya makakasama. Wala naman siyang side effect na makakasama, baka makatulong pa sa inyo. Okay? Tapos pwede rin maglagay ng mga lotion, mga off lotion, kung anong mga lotion. Tapos pag tips ko lang sa mga off lotion, huwag lalagay sa balat natin, baka mag-allergy, may nag-allergy. Kung gusto niyo maglagay ng off lotion, dito na lang sa kwelyo, sa baro, sa mangga, sa pantalon. Diba? Tapos kung magsusot kayo ng pantalon sa mga bata, hindi pwede yung masyadong manipis. Kasi kung manipis din yung baro, pag kinagat ng lamok, papasok lang yung kagat niya. Kailangan medyo din makapal. Okay? So, ito yung mga tips natin. Yan. Sa mga barangay, babantayan natin. Be anti-dengue. Okay? Tapos, magbibigay lang ako konting tips, Doc Lisa, sa chikungunya, pati Zika virus. Ito ka na lang. Yan. Oops. Sige.
So, pagdating naman sa chikungunya, ang chikungunya, nagiging epidemic na to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas eh. Para siyang dengue, ganun din ang sintomas, lagnat, rashes, ganun din, ha? Tapos wala rin tayong gamot sa chikungunya, common din yan, iwas din sa lamok, katulad ng mga tips ko. Pero merong pagkakaiba ang chikungunya. Ang chikungunya, makikita mo, wala ganong bleeding. Hindi nagno-nosebleed, hindi gano'ng bumabagsak yung platelet. Bumababa konti pero hindi dinudugo. Pero ang chikungunya, masakit na masakit ang mga kasukasuan, mga joints. Sobra sakit. Likod masakit, kamay masakit, nilagnat, tuhod nyo sumakit, bukong-bukong masakit. Pag nilagnat tapos sumakit, at yung sakit ilang buwan. Nilagnat lang ako, ilang buwan na ako hindi makalakad, sobrang sakit. Baka chikungunya yung sakit mo. Baka nakagat ka ng lamok. Okay? So, ibang gamutan sa chikungunya, papatingin tayo sa doktor. So, pag chikungunya sakit, hindi siya nakamamatay, pero mas sakit naman masyado yung arthritis na komplikasyon niya. At isa pang problema natin sa mga lamok na to, itong Aedes aegypti na to, grabe. May bagong sakit na naman. Baka narinig nyo na, ha? Kalat na to sa Pilipinas. Zika virus, ha? Ang Zika virus, I'm sure marami na nare-report ang Department of Health. Ang Zika virus, ganun din, kagat din ng lamok. 80% ng tinamaan ng Zika, walang sintomas. 20% lang may sintomas. Ang problema sa Zika virus, pag buntis ka, pwedeng maging abnormal yung baby, magkakaroon ng microcephaly, malit yung ulo, may mga bata na mamatay dahil dito. So, Zika virus, lalo na sa mga buntis, bawal na bawal makagat ng lamok. Kaya gagawa talaga tayo ng paraan. Kaya pag nilagnat kayo, may mga rashes, may mga test na ngayon. Dapat test na kayo sa dengue, chikungunya, Zika, sabay-sabay. Ha? So kung meron kayong mga comments, meron kayo alam sa inyo, nagka-Zika virus, kailan papaalam natin para hindi na magkahawa-hawahan. Yes, Lisa? Pakita ko itong mga HIV tips ko. Yes, hawakan mo lang sandali. Okay. Pwede ka mag-comment natin. Tingnan mo ng mga comments nila. Comments? Yes, so maraming salamat ulit dun sa mga nag-share, dun sa ating mga kababayan dyan sa Butuan. Hello po sa inyo. Marami ding nakasubok na ng mga tawa-tawa. Marami ba nakasubok na? That's Oo, good. so okay naman daw sa kanila. Oo, sa akin wala namang masama. Hindi Ay, yung naman. mga taga-Surigao nating kababayan, ingat po. Yes. Oo nga, ingat. Tapos nga yung iba, tsaka yung tawa-tawa, malapit na gawing tableta. Gagawin na nilang tableta. Pag tableta, bibilhin mo na. Ay, ganun naman yung mga medicine. Kadalasan halaman yan, tapos gagawin tableta. Pag naging tableta, may bebenta na. Okay? Tapos, bago ko tapusin tong part 1, meron akong magandang ituturo sa inyo. Dito tungkol sa isang virus na naman. Virus day tayo ngayon eh. Ito yung, sa mga reverse HIV virus. Matindi to. Yan. O, pareho itsura nung kanina. Pakita natin sa inyo. Yan. Yan, pakita mo. See, pareho itsura. Virus din siya. Katulad ng pinakita ko kanina. Ganun din yon. Pero itong virus na to, HIV to. Ang sakit ay tawag Human Immunodeficiency Virus or AIDS virus. Nakamamatay at wala pang bakuna para dyan. Sino ang pwede magka-AIDS? Alam niyo naman saan ang gagaling yung AIDS, di ba? Kahit sino pwede magka-AIDS. Lalaki, babae, Pilipino, Amerikano. Walang pinipili, walang kulay. Lahat pwedeng tamaan. Ha? So, lalaki, babae, pati bata, pati sanggol sa sinapupunan, pwede magkaroon. Okay? Paano ba kumakalat tong HIV? Pakita natin. No? Ito, nakakatakot yan. No? Yan. Ano ba ito pinapakita ko? This is the semilla ng lalaki. Sperm cell yan. Sperm cell yan. Pag nagtatalik, lumalabas ang sperm cell. Itong kulay red, ito yung puwerta ng babae. Nagtatalik yan eh. Ito yung sa puwerta ng babae, sa loob ng puwerta, naglabas ng semilya. Pero tingnan nyo, hindi lang siya semilya lumabas. Yung lalaki kasi, meron siyang HIV/AIDS. Pakita mo yung virus. Ayan, no?
Ayan, yung kasama sa semilya, meron kang HIV virus na kulay green. Green ang ginawa, ano, yan, green. So, anong nangyari, si lalaki, paglabas sa semilya, may kasama ng HIV virus. Nahawa yung babae. Nahawa siya. So, dyan nakakahawa ang HIV virus sa sex, pagtatalik. Ano? Pag hindi gumamit ng condom, ibig sabihin lumabas dito, walang condom, mahahawa na yung babae. Napakalaking chance mahawa yung babae. Ano pang ibang paraan nakakahawa ng HIV? Yan, no? Mga gumagamit ng needle. Yung mga nagda-drugs na gumagamit ng needle, kita mo. Pakita ko, Doc Lisa. Ang ganda nito mga natin mga model. Oh. Ito yung needle, oh. Pinasok niya sa ugat niya. Ano? Tingnan mo yung loob ng ugat niya. Oh. Ang loob ng ugat niya, may white blood cell, doon nakatira yung HIV. Ano? Nandiyan yung HIV, yung green, nakatira sa white blood cell. Pag tusok, di mo makikita, hawa ka na. Kasi yung needle mo, gumamit, yung iba, alam ko, nagpapalit-palit ng needle, grabe. Palit-palit sang needle, kung yung kasamahan mo may HIV, kunin mo yan, pumasok yung green. Tinurok sa ugat mo, hawa ka na sa HIV. May HIV ka na, habang buhay na may HIV, at siguradong iikli na ang buhay mo. Mga kabataan, mga nagdodroga, mga gusto mag-experiment, nako, kanya-kanyang needle, bawal. Siyempre, wag na, hindi pwede hawa na Sa sex, hawa na rin ha? So, nakita nyo, ganyan kayo mga hawa. Ito naman, buntis. Ito, tingnan mo, sa buntis naman, yan. Kung ang nanay may HIV, pwede rin mahawa si baby. Napapasa din ng nanay sa bata. Pregnancy, delivery, breastfeeding. Alam nyo, ilang tsansa mahahawa yung anak ninyo kung buntis kayo? Pag buntis kayo, kailangan talaga may papaalam niyo sa doktor kasi may gamot na binibigay para mabawasan ang tsansa. Kasi ang tsansa magkakaroon si baby ng HIV, 25%. 25%. At ito pa sa dugo. Nako, blood transfusion, delikado. Ay, nako. Dapat ba magpasalin ng dugo? Misa, wala tayong choice. Magpapasalin ka talaga ng dugo pero ngayon, actually, na-report ng DOH na meron nagdo-donate ng dugo na nakitaan nila may HIV at hindi nila siyempre pinasa. Pero sabi naman ng gobyerno, siyempre safe daw, safe. Pero sa akin, kung hindi kailangan naman magpasalin, mas maganda wag magpasalin. O doon na lang sa kamag-anak mo, inaayos yung dugo para malaman. Kasi delikado rin talaga ha? So yan Ang HIV, may nagtanong sa akin, may nag-comment, nabasa ko. Doc, yung HIV ba nakakahawa ba kung kasalo mo sa pagkain? Ang dami na kasi may HIV sa Pilipinas, so kumakain kayo, hindi po nakakahawa. Ang nakakahawa, pinakita ko sa dugo. Kailangan may dugo Sa dugo, sa needle, at sa sex. Sa sex, sa semilya, sa semen ng lalaki, yun, may HIV doon. Doon din sa babae merong mga vaginal secretions, may basa-basa, may mga likido, yung mga babae. Doon din lumalabas yung HIV. Tsaka sa mga baby, sa nanay, mapapasa niya sa anak niya yung HIV. Pero kung beso-beso, shake hands, hindi naman delikado. Actually, kahit kissing, hindi rin siya delikado. Papakita ko lagay niyo yung mga questions niyo. Mamaya, ituturo ko paano makaiwas sa HIV. Ito ang mga sintomas ng HIV infection. Ito, pakita natin, Doc Lisa. Pag kayo ay nakipagtalik sa isang taong may HIV, okay? Hindi nyo alam. Hindi kayo gumamit ng condom, hindi kayo gumamit ng protection. Diba? May chance magkaroon ng acute infection. So, in 1 to 2 weeks, pagkatapos magtalik, lalagnatin kayo. Parang trangkaso. Okay? Stage 1 yan. Stage 1. Tapos, papasok na siya dito sa cell mo. Ito, pumasok na siya. So, nahawa ka na. Hindi na siya matatanggal Pero, after that, may stage 2. Ang stage 2 sa HIV, wala kang sintomas. Magkakaroon ka ng time na wala kang symptoms for 10 to 12 years. So, 10 taon, parang malakas ka. Bali, wala.
Pero yung HIV mo, nakatago lang pala siya sa loob. Nakatago lang siya sa katawan mo. So, 10 to 12 years, hindi mo alam, dito dapat may ginagawa ka na. Dapat umiinom ka na ng gamot. Kahit asymptomatic para humaba ang buhay. Kasi, ang nangyari dito, pasira ng pasira yung katawan mo, palakas ng palakas yung virus. In 10 to 12 years, lalabas na yung sintomas. Yan ang sintomas. Lalagnatin, nahihilo, papawisan sa gabi, tapos yung T-cell count babagsak sa 200, magkakaroon ng ulcer, hepatitis, pancreatitis, may mga sakit-sakit sa balat, magsusuka. Pakita natin sintomas nitong symptomatic. Ito yung stage 3. Pakita ko ang stage 3. Ito ang stage 3. Yan. Symptoms ng HIV. Ito, Doc Lisa. Makakalimot, hindi makaalala. Ha? Disoriented, hindi na makaisip. Baka HIV. Laging masakit ang ulo. Stage 3 na yan, ha? Hindi mo alam, laging masakit ang ulo. Laging mataas ang lagnat, high fever, baka HIV. May mga puti-puti sa dila. Pakita natin. Doc Lisa, focus mo yan. Dito may mga patches. Oh. Ano. So, may makita kayo, may mga sugat-sugat dito, may puti-puti. Nanghihina kasi yung katawan natatalo na yung white blood cell mo kaya kahit anong infection lumalabas na. Dito sa leeg, maraming kulani. Okay, misa sa kilikili, maraming kulani. Lagi pinapawisan sa gabi. Dito tayo, Doc Lisa, sa kaliwa lang. Okay, loss of appetite, walang gana kumain. Tapos namamayat, malaking pinapayat niya. Tapos lagi nagtatae. AIDS-related diarrhea, nagtatae. Tapos nanghihina yung muscle, namamayat. Tapos may kulani na naman. No? So, yan ang sintomas ng HIV infection pag stage 3 na. Paano malalaman? HIV test. HIV test. Ha? Walang choice. Kaya alam ko marami akong kakilala, nagpapa-HIV test sila every month, every 2 months, di ba? Minsan nga, pinopost nila sa Facebook, tingnan mo HIV ko, negative. Di ba? So, pag nakipagtalik sa isang taong hindi ka sure, maganda magpa-check ng HIV, mga in 3 weeks, papacheck ka. Tapos, after 3 weeks, kailangan magpapacheck ka ulit after 3 months. Kasi minsan yung ibang HIV infection, lumalabas lang after 3 months eh. So, pag itong araw, may contact, after 3 months, doon pa lang lalabas. Para makasure na wala kayo. So, yan ang mga stage 3 symptoms. Papacheck sa doktor, papa-HIV test. Alam ko, pwede kayo magpa-HIV test ngayon. Meron natang ilalabas na self-testing parang pregnancy test. Kayo na mga kaalam mo ito. Tapos ito magiging sakit ng stage 4, advanced HIV. Dahil humina ang katawan na nga, bumagsak na yung T-cell count, ito na lalabas. Magkakaroon meningitis, infection sa ulo, encephalitis, herpes simplex, sa muka, may candidiasis, maraming puti-puti sa dila, puti-puti, parang hindi matanggal yung puti. Tapos magkakasugat sa lalamunan, nakita naman yung mga payat na payat. May infection sa baga, tuberculosis, nagkaka-TB, lumalakas yung TB ulit. Pneumocystis carinii, pneumonia, common cancer, kung ano nung cancer lumalabas. Ito, nakita niyo yung balat niya, nagkakasugat-sugat. Kung nakita kayo ngayon, pakita mo, Doc Lisa. Yan, posibleng HIV yan. Posibleng HIV. So, pag meron kayong kakilala, o pakiramdam niyo, parang naglalabasan mga sugat. Bakit parang ang daming sugat naglalabasan sa katawan? Lagi nilalagnat. Papa-HIV test. Kasi baka may nagpapahina nung katawan niya. Pinakita ko naman.